Sa video na ito ay mapapanood nyo ang Tagalog Marvel recap natin ng X-Men Trilogy mula X-Men 1, X-Men 2 United, at X-Men 3 The Last Stand. Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating palabas. Nagsimula ang pelikula sa isang German camp sa Poland sa taong 1944. Ang batang si Eric Lenscher kasama ang mga magulang niya ay puwersahan na pinunta roon ng mga German soldiers. Subalit ang mga ito ay hiniwalay si Eric sa kanyang mga magulang at dahil sa labis na galit ay nagawa niyang sirain ang bakal na gate gamit ang mutant power niya. Labis na nahirapan na pigilan siya ng mga German soldiers, ngunit agad na pinalo siya sa ulo ng isang sundalo at nakita nilang halos mawasak niya ang kanilang gate. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng pelikula sa Meridian, Mississippi. Ang dalagitang si Marie sa kanyang kwarto ay nagpaplanong pumunta sa maraming bansa kasama ang kanyang boyfriend. Subalit nang nagkahalikan sila ay dito na lumitaw ang mutant power ni Marie at biglang nanginig at nanghina ang boyfriend niya na agad pinuntahan ng mga magulang ng dalagita dahil sa sigaw niya at mabilis na tumawag sila ng ambulansya. Sa sunod na eksena sa US Senate hearing, si Dr. Jean Grey ay pinaliwanag rito na ang mutants ay ang next evolution ng tao at madalas na lumalabas ang abilidad nila kapag nahaharap sa matinding emotional stress. Pagkatapos ay bumoto si Jean sa pagkansela ng mutant registration law ng gobyerno na magpupuwersa sa mga mutant na isiwalat sa publiko ang pagiging mutant nila. Sapagkat dahil rito ay kakatakutan na sila ng mga tao at minsan ay sasaktan pa. Ngunit si Senator Robert Kelly ay pinaliwanag sa buong Senate na ang mga mutants ay sobrang mapanganib sa mga ordinaryong mamamayan. Dahil kaya ng mga ito na gumawa ng iba't ibang klase ng krimen gamit ang mga abilidad nila. Natuwa at sumang-ayon naman kay Senator Kelly ang karamihan ng mga tao na dumalo sa meeting. Si Professor X o si Charles Xavier ay nandoon rin sa meeting at nang inis na umalis sa lugar si Eric Lenscher o si Magneto ay agad na nilapitan nito ni Charles at sinabihan na huwag mawalan ng tiwala sa mga tao. Patuloy na kinausap niya si Eric habang sinisiyasat ang isip nito. Ngunit agad na napansin ni Eric ang ginagawa niya at sinabihan siya na sila ang kinabukasan ng mundo at hindi ang mga tao. Sa sunod na eksena sa Canada, si Marie na tinatawag na ang sarili na Rogue ay piniling lumayo sa pamilya niya at namumuhay na mag-isa. Pumasok siya sa isang bar at nakapanood rito ng cage match ni Logan o ni Wolverine na madaling pinatumba ang kalaban niya. Matapang na hinamon siya ng isa pang lalaki at agad na sinipa at sinuntok siya nito ng maraming beses. Pero nang si Logan naman ang umatake ay mabilis na napatumba niya ito dahil sa kanyang adamantium na mga buto. Maya-maya habang tahimik na nakaupo si Rogue sa bar ay umupo rin roon si Logan upang uminom ng beer. Ngunit nilapitan siya rito ng huling lalaking pinatumba niya at sinabing alam niyang mutant siya at pinapabalik sa kanya ang kanyang pera. Hindi ito pinansin ni Logan pero nang sasaksakin na siya ng lalaki ay mabilis na tinutukan niya ito ng kanyang mga adamantium claw. Tinutukan naman siya ng shotgun ng may-ari ng bar pero agad na winasak niya ito gamit ang claw niya pagkatapos ay umalis na siya sa bar. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sumakay na si Logan sa kanyang campervan pero napansin niyang nasa trailer niya ang dalagita at dahil naawa siya rito ay pinasakay na niya siya ng sasakyan. Maya-maya habang nag-uusap sila ay bumangga ang van sa isang puno at tumalsik roon si Logan dahil sa hindi pagsuot ng seatbelt. Pagbangon niya ay nakita ni Rogue ang mga sugat niya na mabilis na gumagaling ngunit nagsimula ng magliyab ng loob ng van at hindi makaalis rito ang dalagita. Napansin naman ni Logan na isang trap ang puno at biglang inatake siya ng ilang beses ni Victor Creed o ni Sabretooth at napabagsak siya nito. Pero dumating na roon sina Storm at Cyclops na pinalakas ang bagsak ng niebe at inatake si Sabretooth pero agad na umalis ito sa lugar. Pagkatapos ay tinulungan nilang makaalis si Rogue sa loob ng sasakyan at kinuha si Logan roon bago sumabog ang kanyang buong campervan. Maya-maya ay nakabalik na si Sabretooth sa kanilang base na ang Genosha Island at ni-report niya kay Magneto na alam ng X-Men na pupunta siya roon. Na-realize ni Magneto na ito ay dahil sa pagbasa ng isip sa kanya ni Charles nakaraan. Sa kasalukuyan na iyon si Wolverine ay nadala na sa base ng X-Men at sisimulan ng gamutin ni Jean. Agad na nagising siya rito at sinakal ang babae pagkatapos ay napansin niyang nasa kakaibang pasilidad siya. Kumuha si Logan ng mga kasuotan roon at ilang saglit ay biglang may nagtuturo sa isip niya ng direksyon. Pumasok siya sa isang elevator at nakarating sa mataas na parte ng base kung nasaan ang Xavier School. Nang pinasok niya ang isang silid roon ay nakita niya si Charles na nagtuturo sa mga estudyante. Pag-alis ng mga ito ay pumasok naman sina Ororo Monroe o si Storm, si Scott Summers o si Cyclops.
At si Dr. Jean Grey, pinaliwanag ng propesor kay Logan na ang umatake sa kanya ay tauhan ni Magneto na naniniwalang nalalapit na ang gera ng mga mutants sa mga tao. Sinabi pa ni Charles na alam niyang matagal na panahon nang namumuhay si Logan na walang mga memorya ng nakaraan niya pero maaari niya siyang tulungan na mabalik ito. Pagkatapos ay nilibot niya siya sa buong eskwelahan nila na ang Xavier School for Gifted Youngsters. Dito ay palihim na tinuturuan nila ang mga batang mutants upang mailayo sila mula sa pagkamuhi at takot ng mga tao. Si Rogue ay sinimula na rin mag-aral rito kasama ng mga batang mutant na si Pyro, at ng binatilyo na si Bobby o si Iceman habang tinuturuan sila ni Storm. Binalik naman ni Charles si Logan sa mas mababang parte ng gusali kung nasaan ang kanilang X-Jet at ang kanilang buong base bilang ang grupo na ang X-Men. Ilang saglit ay pinakiusapan niya ito na bigyan siya ng 48 hours upang malaman kung bakit nais siyang dukutin ni Magneto habang binibigay ang kanyang buong lakas upang ibalik ang memorya niya. Samantala si Senator Kelly ay sumakay ng isang helicopter kasama ang assistant niya. Ngunit ang lalaking ito pala ay si Mystique at mabilis na inatake ang senador upang dukutin habang ang piloto ng helicopter ay ang kasamahan nila na si Toad. Kinagabihan ay napunta na si Kelly sa isla ni Magneto kasama ng grupo niya na ang Brotherhood of Mutants. Pagkatapos ay inactivate ni Magneto ang kanyang mutant conversion machine at gamit ang kapangyarihan niya ay naglabas ito ng malakas na energy field na kumalat sa buong lugar pati na kay Senator Kelly. Sa kasalukuyan na iyon si Logan ay sinalang ni Jean sa isang MRI scan at agad na pinaliwanag niya kina Charles na ang mga buto ni Logan ay gawa sa adamantium na isang indestructible na metal na dulot ng eksperimento sa kanya noon. Nagawa niyang kayanin ang procedure nito dahil sa kanyang regenerative power na nagiging dahilan rin ng hindi niya pagtanda at malamang ay malaki pa ang tanda niya kay Charles. Ang propesor naman ay nagdududa na kung may kailangan nga ba si Magneto kay Logan para sa masamang plano nito. Maya-maya ay dinala ni Jean si Logan sa matutulugan niyang kama. Natanong niya sa babae kung anong kapangyarihan niya at sumagot si Jean na may telekinetic at telepath power siya. Pinasubok ito ni Logan sa kanya at nakita ng babae ang nakaraan niya noong pinag-eksperimentuhan siya ng militar. Pumunta naman roon si Scott at agad na inalisan ni Jean si Logan at sinabihan siya ng lalaki na lumayo sa girlfriend niya. Maya-maya habang natutulog si Logan ay napanaginipan niya ang mga pangyayari noong sinalang siya sa kakaibang eksperimento ng US military. Nilapitan siya ni Rogue at biglang nasaksak niya ito sa dibdib ng mga klon niya. Pero nang dinikitan si Logan ng dalagita ay mabilis na gumaling na ang sugat niya ngunit agad na bumagsak siya. Ilang saglit nang nagising si Logan ay pinaliwanag sa kanya ni Charles na si Rogue ay kapag nadikit sa kanila ay kayang higupin ang mutant power nila ng panandalian, at kapag nadikit siya ng mas matagal pa ay mapapatay niya sila. Samantala ang senador na nakakulong sa isla ni Magneto ay nadiskubre na may taglay na siyang mutant ability. Ginamit niya ito upang makalabas ng kanyang selda, ngunit agad na pumunta roon si Magneto pagkatapos ay winasak ang bintana at nakita nila ang senador roon. Nang kinuha si Kelly ni Sabretooth ay dumulas ang kamay niya sa kanya at nahulog siya sa dagat. Kinaumagahan ay nagawang makapunta ng senador sa isang beach at napanood sa balita ang nalalapit na UN Summit. Sa sunod na eksena si Bobby ay sinabi kay Rogue na labis na natakot ang iba pang mutants sa abilidad niya at ang propesor ay sobrang nagalit sa nagawa niya. Sinabihan niya pa si Rogue na dapat na siyang umalis roon na agad na ginawa nga niya subalit ito pala ay si Mystique. Maya-maya sina Logan ay sinabihan sina Charles na nawawala si Rogue pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang pasilidad na ang Cerebro. Gamit ito ay sinimula na hanapin ni Professor X ang dalagita sa paligid at ilang saglit ay nahanap na niya siya. Sinabi niya ito kina Cyclops at inatasan silang pabalikin roon si Rogue. Hindi pinasama ni Charles si Logan dahil malamang iyon ang plano ni Magneto upang madukot niya siya. Pero mas nauna pa siyang umalis ng base nila sakay ng motorsiklo ni Scott at pinatakbo niya ito ng sobrang bilis. Hindi nagtagal ay nakita ni Logan sa loob ng tren si Rogue at kinumbinsi ito na bumalik na kina Charles. Samantala si Mystique ay patuloy na nagpanggap na si Bobby at upang mabuksan ang Cerebro ay ginaya niya ang mata ni Professor X. Pagpasok sa loob ay bumalik siya sa tunay na anyo at naglagay ng kemikal sa tangke ng machine ng Cerebro. Sa kasalukuyan na iyon sina Cyclops ay nakarating na sa istasyon ng tren at hinanap roon si Rogue. Ngunit mabilis na inatake si Storm rito ni Sabretooth at hinampas ang ulo. Si Toad naman ay inatake si Cyclops at biglang napasabog niya ang bubungan ng istasyon. Dito na ginamit ni Storm ang kanyang kapangyarihan upang patalsikin niya si Sabretooth ng malakas na kidlat. Maya-maya ang sinasakyang tren ni Logan ay madaling winasak ni Magneto at naangat niya si Wolverine dahil sa mga adamantium nito sa katawan. Pinatalsik niya siya ng malakas at agad na tinurukan si Rogue ng pangparalisa. Paglabas nila ng gusali dala si Rogue ay nakaabang na sa kanila ang mga pulis ngunit inangat ni Magneto ang dalawang kotse ng mga ito at binagsak sa kanila.
Ang mga baril naman ng mga pulis ay tinutok niya sa mga ito pero agad na kinontrol ni Professor X si Sabretooth at Toad. Subalit si Magneto ay pinatok ang baril ng isang pulis at pinigilan ang bala nito. Binantaan niya si Charles na papatayin ang mga kapulisan roon kung hindi niya sila papaalisin. Ang propesor naman na nagtatago sa isang kotse kasama si Jean ay napilitan na tanggalin ang kontrol kina Sabretooth. Pagkatapos ay dumating roon si Mystique at sinakay sa helicopter sina Magneto at agad na umalis sila sa lugar. Sa sunod na eksena pagbalik ni Logan sa X-Mansion ay nagdesisyon siya na hanapin mag-isa si Rogue pero nakasalubong niya sa pinto si Senator Kelly. Natakot raw siyang pumunta sa ospital dahil baka tratuhin siyang mutant roon. Tiningnan ni Charles ang memorya ni Kelly at nakita niya rito na matapos siyang gawing mutant ni Magneto ay halos ikamatay niya ito. Ilang saglit ay nalaman ni Jean na ang mutation ni Kelly ay hindi tinatanggap ng katawan niya at mabilis na nawawasak ang mga cells niya. Nasabi ni Charles na delikado sa normal na tao ang radiation ng machine pero wala itong epekto sa mga mutants. Na-realize naman nilang lahat na dahil ikamamatay ni Magneto ang patuloy na paggamit ng machine ay plano niyang ipase kay Rogue ang kapangyarihan niya upang siya ang mag-activate nito at mamatay. Sa kasalukuyan na iyon si Senator Kelly ay unti-unting nanghihina habang nasa tabi ni Storm, hanggang sa naging tubig na ang buong katawan niya na umagos sa sahig ng pasilidad, at agad na tumakbo siya kina Professor X upang sabihin na patay na si Kelly. Si Charles naman ay pumunta sa Cerebro upang hanapin uli si Rogue. Subalit labis na nasaktan siya sa likido na nilagay ni Mystique rito na kinahimatay niya. Sina Jean ay hiniga siya sa table ng laboratory pagkatapos ay nakita at tinanggal niya ang likido na nilagay ni Mystique sa Cerebro. Naisipan naman niya na gamitin ito upang hanapin ang dalagita ngunit na-overwhelm siya sa kapangyarihan ng Cerebro. Agad na nakita siya ni Scott at sinabi ni Jean sa kanya na alam na niya kung saan pupunta ang mga kalaban. Samantala si Mystique ay pinatumba ang kapitan ng isang barko habang nasa loob nito si Magneto kasama si Rogue at papunta sila sa Liberty Island. Samantala sina Cyclops dahil kay Jean ay nalaman nila na sina Magneto ay planong gawing mutant ang mga presidente ng maraming bansa sa UN Summit na gaganapin mamaya sa Ellis Island na kalapit ng Liberty Island kung saan nila gagamitin ang machine sa pamamagitan ni Rogue. Sa sunod na eksena habang sakay ng X-Jet ay sinuot na nina Cyclops ang kanilang mga suit at agad na umalis. Maya-maya pagdating nila sa Liberty Island ay napansin ni Cyclops na si Rogue ay nasa loob ng torch ng Statue of Liberty. Ilang saglit ay napasok na ng X-Men ang monumento ng Statue of Liberty at biglang inatake rito si Wolverine ni Mystique habang nasa parehong anyo niya siya. Mabilis na pinatalsik naman ni Toad si Cyclops at sabay sinipa sina Jean pagkatapos ay binalibag niya ng malakas si Storm. Nang aatakihin uli ni Toad si Jean ay napigilan siya ng babae sa ere pero dinuraan niya ito ng slime sa muka. Bumalik siya kay Storm upang atakihin uli at nagawa niya siyang matulak sa elevator at sinaraduhan ang pinto. Si Cyclops naman ay tinanggal ang slime ni Toad sa muka ni Jean. Habang si Wolverine ay buong lakas na nakikipaglaban pa rin kay Mystique. Ngunit labis na nahihirapan siyang pabagsakin nito dahil sa galing niyang makipaglaban. Maya-maya si Storm ay nagawa ng wasakin ang pinto ng elevator at tinangay si Toad ng malakas na hangin palabas ng gusali. Pagkatapos ay inatake niya ang kalaban ng matinding kidlat. Nang nilapitan naman si Logan ni Storm ay naamoy niyang ito ay si Mystique at agad na sinaksak siya sa tiyan. Ilang saglit ay nag-regroup na ang X-Men at pumunta sila sa ulong parte ng estatwa. Subalit dito na dinikit ni Magneto si Logan sa pader. Sina Cyclops at Jean ay ginapos ng mga bakal sa katawan pati na si Storm. Pagkatapos ay tinanggalan si Cyclops ng visor ni Sabretooth habang nakaharap kay Jean at tinutok ni Magneto ang mga claw ni Logan sa dibdib niya. Ilang saglit ay nagsimula na ang UN Summit meeting sa Ellis Island. Pumunta na si Magneto sa torch ng Statue of Liberty kung nasaan si Rogue at sinimulan ng ipasa sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Nang natapos na ay labis na nanghina rito si Magneto at winasak na ang torch ng estatwa upang i-activate na ang machine. Si Wolverine naman ay nagawang makaalis sa gapos niya at bumagsak. Mabilis na inatake niya si Sabretooth ngunit hinagis siya nito palabas ng estatwa. Dito silang dalawa nagkaroon ng matinding laban at nagagawang makalamang ni Sabretooth kay Wolverine. Patuloy na kinalaban niya si Sabretooth ng kanyang buong galing ngunit sa gitna ng bakbakan nila ay nahulog siya nito roon pero nagawa niyang makakapit sa gilid ng estatwa. Bumalik ang kalaban kina Storm at pinuntahan siya rito ni Logan at pinakontrol kay Jean ang visor ni Cyclops upang mapatalsik niya ng kanyang optic blast si Sabretooth. Pagkatapos ay kinalaga ni Logan sina Cyclops at gamit ang kapangyarihan ni Storm ay nilipad niya ng malakas na hangin si Wolverine papunta sa machine ni Magneto. Subalit sinimulan na ni Magneto na i-activate ang energy field mula sa machine habang nandito si Rogue at mabilis na kumalat ito papalapit sa Ellis Island.
Sinubukan na wasakin ni Wolverine ang machine ngunit pinigilan siya ni Magneto at halos mabali ang mga klon niya rito, habang si Rogue ay unti-unting nagiging puti ang buhok. Si Cyclops naman ay inatake ng optic blast si Magneto mula sa likod nito at agad na winasak ni Wolverine ang machine. Pagkatapos ay napansin niyang tila wala ng buhay si Rogue kaya't niyakap niya siya. Nagsimulang higupin ng dalagita ang kapangyarihan niya at nagtamo siya ng malalaking sugat sa katawan at sa mukha na kinabagsak niya. Ilang saglit ay umalis na ang X-Men sa lugar at si Magneto ay nagkamalay na. Habang si Mystique kahit pa hindi makakilos ay nakapagpalit ng anyo. Maya-maya ay nagkamalay na rin si Professor X at nireport sa kanya ni Jean ang lahat. Si Logan naman ay gumaling na ang mga sugat at nagising na. Kinabukasan ay napag-alaman ni Charles na may isang abandonadong military compound sa Canada na maaaring makabalik ng ilang mga memorya ni Logan. Samantala sina Cyclops at Storm ay napanood sa TV ang pagkansela ni Senator Kelly ng Mutant Registration Law pero napansin nilang ito ay si Mystique. Maya-maya nang palabas na si Logan sa mansyon ay hinabol siya ni Rogue. Binigay niya rito ang dog tag niya at sinabing babalik siya roon upang kunin sa kanya yon. Pagkatapos ay umalis na si Logan ng mansyon sakay ng motorsiklo ni Scott. Sa sunod na eksena si Professor X ay binisita si Magneto sa plastic na selda niya at nakipaglaro ng chess. Na-realize ni Magneto ang dahilan kung bakit madalas na pinupuntahan siya roon ni Charles ay dahil upang mabasa sa isip niya ang mga susunod na plano niya. Sinabihan naman niya ito na kalaunan ay makakaalis rin siya roon at lalaban sila sa paparating na gera nila. Sumagot si Charles na palagi siyang nandoon upang pigilan siya at umalis na sa espesyal na plastic na selda ni Magneto. Dito na nagwawakas ang Tagalog recap natin ng pelikula na ito at susunod naman ang X-Men 2 United. Sa Washington DC sa White House, ang misteryosong mutant ay biglang umatake rito ng mga Secret Service agents sa daan. Magaling na napapatumba niya ang mga ito gamit ang kanyang high combat skills habang mabilis na nagte-teleport sa iba't ibang parte ng gusali. Buong lakas na nagpatuloy ang misteryosong mutant na magpabagsak ng mas marami pang Secret Service agents ng White House, habang ang iba pa ay nakaabang na sa kanya mula sa Oval Office upang protektahan si President McKenna. Hindi nagtagal ay nagawa na ng mutant na makapasok sa Oval Office ng Presidente at mabilis na pinatumba niya rin ang lahat ng mga bantay na agents rito. Pagkatapos ay sasaksakin na niya si President McKenna pero ang isang agent ay nagawa siyang barilin at agad na umalis siya roon na naiwan ang patalim na may mensahe na bigyan ng kalayaan ang mga mutants. Sa sunod na eksena si Logan o si Wolverine ay nakabalik na sa kabundukan ng Canada matapos ng mahabang paglalakbay. Natuntun niya rito ang abandonadong military facility na ang Alkali Lake Industrial Complex. Nang pinasok ni Logan ang pasilidad ay napansin niyang matagal nang nawasak ito. Sa kasalukuyan na iyon ang X-Men kasama ang kanilang mga estudyanteng mutants ay bumisita sa isang museum. Subalit si Jean Grey ay biglang na-overwhelm sa mga boses ng mga tao sa paligid na naririnig niya dahil sa kanyang telepath power. Sinabi niya sa boyfriend niyang si Scott Summers o si Cyclops na pakiramdam niya ay balang araw ay hindi na niya makokontrol ang kanyang kapangyarihan. Ilang saglit sa cafeteria ng museum, si John o si Pyro kasama sina Rogue at Bobby o si Iceman ay pinilit ng dalawang binatilyo na ipakita sa kanila ang kapangyarihan niya. Nakangiting tumanggi sa kanila si Pyro ngunit kinuha ng isang binatilyo ang lighter niya at ginamit ito upang magsindi ng sigarilyo. Pero agad na pinaliyab ni Pyro ang sigarilyo nito at si Iceman ay mabilis na inapula ang apoy gamit ang kanyang yelo. Bigla naman humintong kumilos ang lahat ng tao sa museum na tila tumigil ang oras na gawa pala ni Professor X o ni Charles Xavier dahil sa ginawa roon ni Pyro. Pagkatapos ay napanood nila sa balita ang nangyaring pag-atake ng isang mutant sa White House. Pagbalik ni na Charles sa X-Mansion ay nangangamba siya na baka dahil sa nangyari sa White House ay magudyok ito sa presidente na ibalik ang Mutant Registration Law o magdeklara ng state of emergency upang ipaaresto ang lahat ng mutants. Sa sunod na eksena si Colonel William Stryker ay binisita si President McKenna at pumunta rin roon si Mystique na nakadisguise bilang si Senator Kelly. Ang Colonel ay humingi ng pahintulot sa presidente na atakihin ang Xavier School na nalaman nila ang lokasyon mula kay Magneto na nasa tinayo nilang plastic na kulungan nito. Pumayag naman si President McKenna dahil umaasa siyang mahuhuli rin ni na Stryker roon ang mutant na umatake sa kanya nakaraan. Ilang saglit ay nakaharap ni Senator Kelly ang assistant ni Stryker na si Yuriko at nakiusap siya sa Colonel na bumisita sa kulungan ni Magneto ngunit tumanggi ito sa kanya. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya si Logan ay bumalik na sa Xavier School na agad na sinalubong ni Rogue at masayang binati siya ni Jean.
Samantala si Magneto o si Eric Lensher ay pinuntahan ng bantay na si Laurio kasama si Colonel Stryker, hinampas siya sa ulo ng lalaki at ang Colonel ay nilagyan siya ng mind control serum sa batok upang mag-usap uli sila patungkol sa serebro ni Charles sa X-Mansion. Si Logan naman ay sinabihan si Professor X na basahin uli ang isip niya upang malaman pa niya ang kanyang mga nakaraan. Pero sumagot ang propesor na hindi lahat ng bagay ay masasabi niya sa kanya at kailangan na siya mismo ang makaalala ng mga ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang serebro at pinaliwanag niya kay Logan na gamit ito ay nakikita niya ang lahat ng tao sa mundo. Ang mga puting ilaw ay ang mga normal na tao at ang pulang ilaw ay ang mga mutants. Ilang saglit ay nahanap na ni Charles ang lokasyon ng mutant na umatake sa White House. Pinakiusapan naman ni Charles si Logan na bantayan ang mga bata sa school habang wala silang lahat roon. Maya-maya sina Storm at Jean sakay ng kanilang X-Jet ay umalis na sa base upang puntahan ang lokasyon ng misteryosong mutant. Kinagabihan si Mystique na nakadisguise pa rin na si Kelly ay ginaya ang itsura ni Yuriko at pumasok siya sa opisina ni Colonel Stryker. In-access ni Mystique ang isang computer ng opisina at nadiskubre rito ang data ng cerebro ni Charles at ang replika nito na ang Dark Cerebro. Pagkatapos ay in-access rin niya ang mga data ng plastic na selda ni Magneto at nag-print ng mga impormasyon ng mga bantay ng kulungan. Pagbalik sa opisina ng tunay na Yuriko ay ginaya naman ni Mystique ang itsura ng janitor roon upang makaalis siya sa lugar. Sa sunod na eksena sa Boston, sina Storm ay natunto ng isang simbahan roon kung saan nila nahanap ang mutant na sumugod sa White House. Inatake ito ni Storm ng malakas na kidlat at agad na kinontrol siya sa ere ni Jean. Siya si Kurt Wagner o si Nightcrawler na wala raw intensyon na saktan ang mga tao sa White House. Ginimot ni Jean ang sugat ni Kurt habang pinapaliwanag niya na wala siyang naaalala sa mga nangyari sa kanya sa White House at pagbalik niya roon ay nakita na lang niyang may sugat na siya. Subalit napansin ni na Jean na may kakaibang peklat si Kurt sa batok niya. Maya-maya si Logan ay binangungot uli kung paano siya pinag-eksperimentuhan noon ng militar. Bumangon siya papunta sa kusina upang kumuha ng inumin at nadatnan niya rito si Bobby na hindi rin makatulog. Samantala sina Professor X at Scott ay nakarating na sa kulungan ni Magneto. Dinala na siya sa selda ni Laurio habang si Scott ay naiwan sa lobby. Tinanong ni Charles kay Magneto kung anong alam niya sa pag-atake ng isang mutant sa White House, ngunit napansin niyang may pasa ito sa muka dahil raw sa madalas na pagbisita sa kanya roon ni Colonel Stryker. Pagkatapos ay inamin ni Magneto kay Charles na napilitan siyang sabihin ang lahat ng impormasyon sa kanyang X-Mansion. Ilang saglit ay biglang naglabas ang selda ng usok na agad na nakapagpatulog kay Professor X pati na kay Magneto. Pagkatapos ay binaril ni Yuriko si Scott ng pangparalisa pero nagawa niyang atakihin siya ng kanyang optic blast. Kinalaban rin ni Cyclops ang lalaking si Laurio pati ang isa pang prison guard roon ngunit mabilis na inatake siya ni Yuriko at magaling na napabagsak ng babae. Sa kasalukuyan na iyon ang mga elite army ni Colonel Stryker ay sinugod na ang X-Mansion at nagsimula ng barilin ng pangparalisa ang mga estudyanteng mutants rito. Si Kitty Pryde ay mabilis na nakatakbo sa mga ito habang tumatagos siya sa maraming mga bagay. Pagkatapos ay inatake ni Wolverine ang isang sundalo at hindi nagtagal ay nagawa niyang isaksak rito ang kanyang mga adamantium claw. Si Siren Cassidy naman ay ginamit ang kanyang sonic scream at agad na nagising niya ang lahat ng mga batang mutants sa kanilang mga dormitory. Magaling na nagpatumba pa sa daan ang Wolverine ng marami pang mga elite soldiers ni Colonel Stryker habang ang binatilyong si Colossus ay ginawang bakal ang buong katawan at nagpatalsik ng mga kalaban. Subalit sakay ng mga helicopters ay nagpuntahan pa sa X-Mansion ang mas madaming mga sundalo na kasama na si Colonel Stryker. Ilang saglit si Colossus ay pinasok ang mga batang mutants sa isang sikretong daanan ng eskwelahan. Si Logan naman ay patuloy pa rin na kumalaban ng mga elite soldiers ng Colonel sa paligid at sina Bobby at Pyro ay nakita sa daan si Rogue. Subalit maya-maya lang ay nak-corner sila ng mga kalaban pero mabilis na inatake ni Wolverine ang mga ito at madaling pinatumba ang lahat. Samantala si Colossus kasama ang mga batang mutants ay dumaan ng sewers ng mansyon at ligtas na nakalabas sila roon. Si Logan naman ay pinasok sa secret passage sina Bobby at hinarap niya mag-isa ang mga kalaban ngunit kinausap siya rito ni Stryker at sinabing marami siyang alam sa nakaraan niya. Pero si Iceman ay lumikha ng makapal na yelong pader kina Colonel Stryker at tumakbo na sila sa sikretong daanan kasama si Logan. Pinasabugan ni na Colonel ang yelong pader na ito pero hindi na nila nakita roon sina Logan. Sa kasalukuyan na iyon si Logan kasama sina Bobby ay sumakay ng kotse ni Scott at agad na umalis sila ng mansyon. Habang nasa biyahe ay may nakita rito si Pyro na isang communicator device. Ilang saglit si Stryker ay sinabihan ng tauhan niya na karamihan sa mga mutants ay nakatakas pero may nabihag pa rin silang 6 sa kanila. Pagkatapos ay ginamit ni na Colonel ang kanilang device upang mahak ang security lock ng cerebro at kumuha ng mga parte rito.
Sa sunod na eksena ang lalaking si Laureo na umiinom sa isang bar ay nilapitan ni Mystique. Binigyan niya ito ng beer na may droga habang inaakit niya siya. Ilang saglit ay pumasok sila ng banyo habang naglalampungan, pero nang inubos na ng lalaki ang beer ay agad na nakatulog siya at si Mystique ay nag-inject sa likod nito ng kakaibang fluid. Samantala si Charles na nagising na nasa underground na ng Alkali Lake Facility ay may suot ng neural inhibitor ni Stryker. Galit na binunyag dito ng Colonel na plano niyang ubusin ang lahat ng mutants dahil sa pagpatay noon ng mutant na anak niya sa kanyang asawa na estudyante rin ni Charles dati. Na-realize naman ng propesor na si Stryker ang may pakana sa pag-atake sa presidente. Pagkatapos ay pinasok roon ng Colonel ang anak niya na si Jason at sinabing ang fluid na kinukuha nila sa utak nito ay ang ginagamit niyang mind control serum. Iniwan na roon ni Stryker si Jason nakaharap si Charles at nagsimula na itong lumikha ng realistic na ilusyon sa paligid niya upang makontrol siya. Kinaumagahan ay nakarating na sina Bobby sa kanilang bahay sa Boston pero walang tao roon. Binigyan niya rito si Rogue ng masusuot at dahil sa sobrang kasabikan ay tinangka niyang halikan ang dalagita. Ngunit hinigop ni Rogue ang kanyang kapangyarihan kaya't agad na tinigil niya ito. Maya-maya ang mga magulang at kapatid ni Bobby ay dumating na sa kanilang bahay. Kinumbinsi niya ang mga ito na ang kapangyarihan niya bilang isang mutant ay kahangahangang abilidad. Ginawang yelo ni Bobby ang tiyan ng ina niya subalit ang nakababata niyang kapatid ay umakyat sa taas at tumawag sa mga pulis at sinabi rito na ginawa silang hostage ng mga mutants. Sa kasalukuyan na iyon si Laureo ay naghatid na ng pagkain sa kulungan ni Magneto pero agad na napansin niyang may nakahalong iron sa dugo niya. Agad na tinanggal ito ni Magneto sa katawan ng lalaki na kinamatay niya at lumikha siya ng mga hugis bilog na bakal. Ginamit ni Magneto ang mga ito upang wasakin ang buong plastic na kulungan niya. Pagkatapos ay mabilis na pinatumba ang dalawa pang bantay roon. Samantala sina Storm sa X-Jet ay napansin na wala silang makontak mula sa X-Mansion. Pero ilang saglit ay nagawa nilang tawagan si Logan mula sa hawak niyang device. Pinaliwanag naman ni Logan kina Jean ang lahat at pinapunta niya sila roon upang pick up in sila. Subalit ilang saglit lang ay nakita ni Logan na pinaligiran na sila ng mga kapulisan sa bahay ni Bobby. Sinabihan si Logan na ibaba ang mga patalim niya ngunit nang niretract niya ito ay biglang binaril siya sa ulo ng isang pulis na kinabagsak niya. Si Pyro naman ay mabilis na inatake ang mga pulis sa paligid gamit ang kanyang pyrokinetic mutant power. Pati ang mga kapulisan na nasa kanilang mga kotse ay isa-isang inatake at sinunog rin ni Pyro. Pero si Rogue ay hinigop ang kapangyarihan niya at agad na inapula ang mga sunog sa mga kotse ng mga pulis. Dumating na sa lugar sina Storm sakay ng X-Jet at si Logan ay nagkamalay na. Agad na sumakay sila ng sasakyan at nakita nilang kasama ni Jean roon si Nightcrawler. Subalit napansin ni Storm na may dalawang military jet na humahabol sa kanila dahil sa matinding pinsala na nagawa ni Pyro kanina. Pinapababa sila ng mga ito at pinapasama sa kanila pero si Storm ay lumikha ng malalaking buhawi mula sa kalangitan upang makatakas sa dalawang jet. Ang isang piloto ay nag-eject na sa kanyang jet ngunit ang isa naman ay nagpakawala ng dalawang missile. Gamit ang telekinetic ability ni Jean ay napasabog niya sa ere ang isang missile. Ngunit ang isa pa ay sumabog malapit sa kanila na lumikha ng butas sa X-Jet at nahigop nito si Rogue. Si Nightcrawler naman ay mabilis na nag-teleport papunta sa dalagita at binalik niya siya sa sasakyan. Subalit nawalan sina Storm ng kontrol sa X-Jet at babagsak na ito sa kagubatan pero biglang nagsara ang butas ng sasakyan at agad na napigilan itong bumagsak ni Magneto. Kinagabihan ay nagtayo sina Bobby ng camp sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos ay nagdesisyon ang dating magkakalaban na magtulungan na pabagsakin si Stryker. Pinaliwanag ni Magneto sa kanila na nalaman niya mula kay Mystique na si Stryker na planong ubusin ang mga mutants ay sinugod ang X-Mansion upang kumuha ng mga parte ng Cerebro dahil bumubuo siya ng kagaya nito sa kanyang base. At para magamit ito ay plano niyang kontrolin ang isip ni Charles, dahil gamit ang Cerebro ay kayang atakihin ni Charles ang lahat ng isip ng mga mutants upang mapatay sila ng mabilis. Nabuo ni Stryker ang mga plano na ito dahil nag-inject ito sa kanya ng serum na nakakapagkontrol ng isip niya. Nasabi pa ni Magneto na si Colonel Stryker ang nag-eksperimento noon kay Wolverine upang gawing adamantium ang mga buto at clone niya. Upang malaman naman ang lokasyon ng pasilidad ni Stryker ay kailangan ni Jean basahin ang isip ni Nightcrawler. Ginawa nga ito ng babae at nakita niya na ang base ni Stryker ay nasa ilalim ng dam ng Alkali Lake. Sa sunod na araw ay sinimulan na nilang pumunta sa pasilidad ni Stryker at nang nakarating na sila rito ay napansin ni Storm na ang nag-iisang entrance roon ay ang daluyan ng tubig mula sa dam. Kapag may lumapit na intruder rito ay agad na babahain nila ng tubig ang entrance. Pero si Magneto at Mystique ay nakaisip ng paraan.
Ilang saglit si Mystique na nakadisguise bilang si Logan ay mag-isang lumapit sa entrance ng base. Nang nakita siya ng Colonel ay pinapasok siya nito sa kanyang mga tauhan sa loob ng pasilidad, ngunit agad na napansin niyang hindi siya si Logan. Pero si Mystique ay mabilis na inatake ang mga sundalo ni Stryker sa paligid at agad na pumasok siya sa kabilang silid. Nagpanggap naman siyang si Stryker at pinabagsak ang dalawang bantay sa control room ng pasilidad. Pagkatapos ay binuksan ni Mystique ang entrance ng base at pumasok at umatake roon sina Storm. Samantala si Professor X na nasa kontrol pa rin ng batang ilusyon ni Jason ay pumasok na sa Dark Cerebro ng Colonel. Si Magneto at ang X-Men naman ay nakapunta na rin sa control room at nalaman na ang lokasyon ng Dark Cerebro sa pasilidad. Pero nang nakita ni Logan ang Colonel sa monitor ay agad na pinuntahan niya ito mag-isa. Sa kasalukuyan na yun si Colonel Stryker ay sinabihan si Jason na kontrolin na si Charles upang patayin nito ang lahat ng mutant sa mundo at umalis na siya roon. Sinunod ito ni Jason at mula sa kanyang batang ilusyon ay sinabihan niya si Professor X na alamin ang lokasyon ng lahat ng mga mutants upang patayin. Ilang saglit sina Jean na papunta na sa Dark Cerebro ay biglang inatake ni Cyclops na nasa kontrol na rin ni Stryker. Agad na kinalaban ni Jean ang kanyang kasintahan at sina Magneto ay tumuloy na sa Cerebro. Inatake uli siya ni Cyclops pero napigilan niya ang optic blast nito gamit ang kanyang telekinesis. Pagkatapos ay binalik niya ito sa lalaki na malakas na kinatalsik nilang dalawa, pero ilang saglit lang ay bumalik na sa normal ang pag-iisip ni Scott. Subalit dahil sa pagsabog ng optic blast ni Cyclops ay nagdulot ito ng malaking damage sa dam. Samantala sina Storm ay natunton ang selda ng mga batang mutants na bihag ni na Stryker at pinuntahan sila roon ni Nightcrawler. Maya-maya si Wolverine ay napuntahan ang laboratory kung saan siya pinag-eksperimentuhan ni Colonel Stryker at ginawang adamantium ang mga buto at klon niya. Ilang saglit ay pumunta rin roon si Stryker kasama si Yuriko at ang babaeng ito pala ay si Lady Deathstrike na may mga mahahabang adamantium na kuko. Iniwan ito ng Colonel kay Wolverine at mabilis na inatake siya nito. Dito na sila nagkaroon ng matinding bakbakan gamit ang kanilang mga adamantium na mga armas. Ngunit ang babae ay kapareho ni Logan na may regenerative mutant power kaya't labis na nahihirapan siyang pabagsakin ito. Binuhos ni Wolverine ang buong lakas niya na kalabanin si Lady Deathstrike at sa patuloy na bakbakan nilang dalawa sa laboratory ay nagawa siyang ihagis nito sa ibabaw ng equipment at pinagsasaksak sa likod. Pero si Logan ay pinutol ang kadena ng equipment at napunta sa ilalim nito ang babae, ngunit patuloy na inatake pa rin siya rito nito. Nakakuha naman siya ng nozzle roon at sinaksak ito kay Deathstrike at ang tunaw na adamantium mula sa tubo ay agad na kumalat sa katawan ng babae na kinamatay niya. Sa kasalukuyang iyon si Pyro ay umalis sa X-Jet kahit pa sinabihan sila na manatili lang roon. Sa sunod na eksena ang mga sundalo ni Stryker na nakabantay sa pinto ng Dark Cerebro ay pinasabog ni Magneto ang mga granada nilang lahat. Subalit si Charles ay nalaman na ang lahat ng lokasyon ng mga mutants sa mundo at sinimulan ng atakihin sila sa isip kasama na ang mga miyembro ng X-Men sa pasilidad. Pero si Magneto ay hindi tinatablan nito dahil sa suot niyang helmet at sinimulan ng buksan ang pinto ng Dark Cerebro. Ilang saglit lang ay napahinto na niya ang Cerebro at nabuksan na niya ang pinto nito, pagkatapos ay nahinto na rin ni Charles ang pag-atake niya sa isip ng lahat ng mutants roon. Subalit si Magneto ay pinagpalit-palit ang mga metal na panels ng Dark Cerebro upang i-reconfigure ito. Samantala ang Colonel ay tumakas mula sa kanyang pasilidad pero inatake siya rito ni Logan at sinaksak sa tagiliran. Ngunit nang napansin niyang nagsisimula ng umagos ng tubig sa dam ay ginapos niya si Stryker sa helicopter nito at inalisan siya. Si Mystique naman ay nag-disguise bilang si Stryker at sinabihan si Jason na kontrolin ang isip ni Charles na patayin ang lahat ng mga tao sa mundo. Ginawa nga ito ni Jason at mula sa kanyang batang ilusyon ay sinabihan niya si Charles na alamin ang lokasyon ng lahat ng tao mula sa Cerebro. Maya-maya sina Storm ay narating na ang pinto ng Dark Cerebro pero nalaman ni Jean gamit ang telepath power niya na ginamit ni Magneto sina Charles at ang Cerebro upang patayin ang lahat ng tao. Hindi nagtagal ay inatake na ni Professor X ang lahat ng mga tao sa mundo kasama si Colonel Stryker pati na si President McKenna sa White House. Si Nightcrawler ay tineleport si Storm sa loob ng Dark Cerebro, ngunit lumikha rin si Jason ng ilusyon sa kanilang dalawa. Samantala sina Magneto ay nadatnan sa labas si Stryker na kasalukuyan na inaatake sa isip ni Charles. Nang sumakay na sila sa helicopter nito ay nakita nila si Pyro sa di kalayuan at sumama siya sa kanila. Ilang saglit si Storm ay naisipan na palamigin ng niebe ang buong silid ng Dark Cerebro at si Jason ay tiniis ito. Pero kalaunan ay hindi na matiis ng lalaki ang labis na lamig at nawala na ang ilusyon niya at si Charles ay tinigil na ang pag-atake sa mga tao. Subalit ang buong pasilidad ni Stryker ay nagsimula ng mag-collapse at si Nightcrawler ay tineleport sina Storm at Professor X paalis ng Dark Cerebro.
Agad na tumakbo ang X-Men palabas ng base kasama si Charles at si Logan ay sinarado ang malaking daluyan ng tubig ng dam. Pagkatapos ay tinuro niya kina Charles ang isa pang exit upang makalabas sila roon. Si Rogue naman kahit panahirapan ay kinontrol ang kanilang X-Jet papunta kina Logan. Agad na tineleport ni Nightcrawler si Charles sa loob ng sasakyan at pumasok na rin rito ang X-Men. Pero si Wolverine ay napansin sa di kalayuan si Stryker na ginapos ni Magneto sa isang pader at iniwan niya rito ang kanyang dog tag at umalis na. Pagsakay niya sa X-Jet ay napansin niyang hindi na mapagana ni na Cyclops at Storm ang thrusters ng sasakyan dahil nagmamalfunction na ito. Ngunit ang dam ay tuluyan ang nawasak at umagos dito ang napakaraming tubig na babaha sa lokasyon ng X-Men. Hindi nagtagal ang pagbaha ng tubig ay mas lalong lumakas na kinalunod ni Colonel Stryker, at si Jean ay napagdesisyonan na lumabas ng jet at pinigilan na lumabas rito sina Scott. Pagkatapos ay gamit ang telekinetic ability ni Jean ay pinagana niya ang X-Jet at pinigilan na lamunin ito ng malaking baha. Mula naman kay Charles ay nagpaalam na siya sa X-Men lalo na kay Cyclops pagkatapos ay inangat na niya ang sasakyan sa ibabaw ng baha at nilamon na siya ng tubig. Labis na kinalungkot ng lahat ng miyembro ng X-Men lalo na nina Logan at ng kasintahan ni Jean ang pagkamatay niya at umalis na sila sa lugar. Sa kasalukuyan na iyon si President McKenna ay planong i-anunsyo sa publiko ang matinding panganib na dala ng mga mutants, pero agad na nahinto ito at biglang dumilim ang Oval Office ng Presidente dahil pinuntahan siya roon ni Professor X kasama ng kanyang X-Men. Binigay niya rito ang mga files na katunayan na si Stryker ang may pakana ng lahat dahil sa plano niya na magsimula ng gera sa mga mutants at ubusin sila. Pero hinikayat ni Professor X ang Presidente na makipagtulungan sa kanila na itaguyod ang kapayapaan at ihinto ang gera. Nang sa gayon ay wala nang masaktan pang mga tao o mutants. Pag-alis nila ay bumalik na si McKenna kaharap ang staff niya na tila walang nangyari at napag-isipan ang sinabi sa kanya ng propesor. Samantala sa Alkali Lake, sa ilalim ng tubig nito ay may kakaibang bagay na tila hugis ng isang nasusunog na phoenix. Dito na nagwawakas ang Tagalog recap natin ng pelikula na ito at susunod naman ang X-Men 3 The Last Stand. Sa isang flashback 20 years ago, sina Professor X o si Charles Xavier at Magneto o si Eric Lensher ay pumunta sa bahay ng Grey family upang kausapin ang batang si Jean Grey. Bigla namang inangat ng bata ang mga kotse ng kapitbahay nila sa labas at ang iba pang mga bagay rito na kinamangha sa kanya ni Magneto. Pagkatapos ay binasa ni Jean ang isip ni na Professor X at Magneto. Sinabihan naman siya ni Charles na may sobrang lakas siyang kapangyarihan na maaaring siya ang kontrolin nito pero matutulungan nilang siya ang kumontrol ng kapangyarihan niya. Sa isa pang flashback 10 years ago, ang batang si Warren Worthington III ay puwersahang pinutol ang mga pakpak niya sa likod. Subalit nang nakita ito ng ama niya ay labis na nagulat siya na malaman na isang mutant rin ang kanyang anak. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya kung kailan ang X-Men na kasama ang ilan sa mga estudyante ng Xavier School ay nagsasanay sa espesyal na silid ng X-Mansion na ang Danger Room. Si Shadowcat o si Kitty ay niyakap si Iceman upang tumagos sa kanila ang isang missile. Pagkatapos ay pinigilan ng binatilyo ang isa pang missile na tatama sa kanila. Si Colossus ay ginawang bakal ang katawan kasama si Rogue upang ma-deflect sa kanila ang isang debris na tumama naman kay Wolverine o kay Logan. Ilang saglit ay niligtas siya ni Storm mula sa malaking debris na babagsak sa kanya. Naisipan naman ni Wolverine na magpahagis ng malakas kay Colossus pagkatapos ay mabilis na pinugutan niya ng ulo ang higanteng robot na ang Sentinel. Dito na natapos ang training ni na Logan sa kanilang Danger Room. Samantala si Cyclops ay labis na nalulungkot pa rin sa pagkawala ng kasintahan niyang si Jean Grey, pero biglang narinig niya ito na tinatawag siya mula sa Alkali Lake. Nagdesisyon siyang umalis ng X-Mansion at dahil rito ay pansamantalang pinalitan siya ni Logan sa pagtuturo sa mga estudyante. Sa sunod na eksena si Dr. Hank McCoy o si Beast na dating miyembro ng X-Men ay isa ng secretary ng Department of Mutant Affairs. Maya-maya ay pinatawag siya ng presidente at ni Defense Secretary Trask upang ipakita sa kanya na nasa kustodiya na nila ang kanang kamay ni Magneto na si Mystique. Ginaya nito ang itsura ng lalaking nag-i-interrogate sa kanya pagkatapos ay hinedbat niya siya. Sinipa ni Mystique ang bantay roon at sinakal niya ang lalaki ng kanyang posas. Si Beast naman ay nagdududa na mapapanatili ni Trask ang babaeng ito sa kanilang kulungan. Sinabi sa kanya ng presidente na nahuli nila si Mystique dahil sa pagtangka na kunin ang kanilang files na naglalaman ng plano ng gobyerno sa paglikha ng mutant cure mula sa isang batang mutant. Labis na kinagulat ito ni Beast at pinakiusapan siya ng presidente na kausapin ang mga mutant patungkol rito. Maya-maya ay pumunta si Beast sa X-Mansion at binalita niya kina Charles na ang gobyerno ay may dinidevelop na mutant cure na kayang tanggalin ng permanente ang mga kapangyarihan nila.
Ang propesor naman ay napansin na inaanunsyo na ito ngayon. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa kasalukuyan na iyon ang head scientist ng Worthington Labs na si Warren Worthington II ay inanunsyo ang pagtayo nila ng kanilang malaking laboratory sa Alcatraz Island at ang matagumpay na paglikha nila ng mutant cure. Agad na naging interesado rito si Rogue upang matanggal na ang kapangyarihan niya. Kinagabihan sa isang simbahan ay napag-usapan ng isang malaking grupo ng mga mutants ang hindi nila pagsang-ayon sa mutant cure at plano nilang kausapin ang gobyerno na itigil ang paggawa nito. Ilang saglit si Magneto ay nagsalita sa harap ng pagpupulong nila at sinabing kalaunan ay puwersahan na gagamitin sa kanila ang mga cure na ito upang ubusin sila. Pagkatapos ay hinikayat niya ang mga mutants roon na sumali sa kanyang Brotherhood of Mutants upang labanan ang gobyerno at iligtas ang kanilang lahi. Nang paalis na sa simbahan si Magneto kasama ang binatilyong si Pyro ay napagdesisyonan ni Callisto na sumali sa kanila. Siya ay may superhuman speed at kayang masense ang mga kapwa mutants sa paligid pati ang kapangyarihan nila. Sumali na rin kina Magneto ang lalaking si Quill at si Arclight na may shockwave power. Sinabihan naman ni Magneto si Callisto na hanapin ang lokasyon ni Mystique. Kinabukasan si Secretary Hank ay pumunta sa Worthington Laboratory sa Alcatraz Island upang kamustahin ang source ng mutant cure na ang batang si Jimmy o si Leech. Nang nilapitan nito ni Beast ay unti-unting nawawala ang mutant power niya na labis na kinamangha niya sa bata. Sa sunod na eksena si Scott ay pumunta sa Alkali Lake dahil naririnig niya ang boses ni Jean na nagmumula rito. Ngunit na overwhelmed siya sa mga boses na naririnig niya at pinasabugan niya ng optic blast ang lawa. Biglang may lumitaw na whirlpool sa tubig at sumabog ito ng malakas sa kanya. Pero pagbangon ni Scott ay nakita niyang ito pala ay si Jean na labis na kinatuwa niya. Sinabi ng babae kay Scott na kaya na niyang kontrolin ang kapangyarihan niya. Pagkatapos ay tinanggal ni Jean ang ruby shades ni Scott at hindi na lumabas ang optic blast niya sa mga mata. Nagkahalikan silang dalawa subalit dito na pinaslang si Scott ng babae. Biglang napansin ni na Wolverine at Professor X pati na ng mga estudyante sa Xavier School ang malakas na puwersa na ito at agad na pumunta ang X-Men sa Alkali Lake. Pagdating nila rito ay napapalibutan na ang buong paligid ng makapal na hamog at ginamit ni Storm ang kapangyarihan niya upang alisin ito roon. Nakita naman ni na Logan na ang ibang mga bato sa lawa ay lumulutang sa hangin kasama na ang ruby shades ni Cyclops. Pagkatapos ay nakita nila rito si Jean na walang malay. Nang dinala nila ang babae sa base ay pinaliwanag ni Charles kay Logan na malamang ay pinalibutan niya ng telekinetic energy ang kanyang buong katawan upang makaligtas sa malakas na tubig ng baha nakaraan. Si Jean ay isang Class 5 mutant dahil sa kanyang limitless power at sa kadahilanan na ito noong bata pa siya ay kinailangan ni Charles lumikha ng mga psychic barriers sa isip niya upang hindi siya makontrol ng kapangyarihan niya. Ngunit kalaunan ay nagkaroon si Jean ng pangalawang personalidad na tinawag ang sarili na ang Phoenix na madalas na nagagalit sa maraming bagay. Si Logan naman ay hindi sang-ayon sa paglikha ng barrier ng propesor sa pangalawang pagkatao ni Jean na maaring mas ikagalit nito. Pero sumagot si Charles na hindi alam ni Logan ang kayang gawin ng Phoenix kaya niya nasasabi ito. Sa sunod na eksena ang malaking grupo ng mga mutants ay nagprotesta sa harap ng pasilidad ng Worthington Facility sa San Francisco. Habang ang ngayong binatilyo na si Warren ay hinarap ang ama niya sa kanilang pasilidad dahil napagdesisyonan nito na siya ang unang turukan ng mutant cure nila. Pero nang i-inject na ito sa kanya ay biglang nagbago ang isip niya. Agad na kinalas ni Warren ang mga gapos niya at nilabas ang kanyang malalaking pakpak. Pagkatapos ay tumalon siya sa bintana ng gusali at lumipad sa ere gamit ang kanyang mga pakpak upang pumunta sa New York. Samantala si Mystique na nasa isang convoy ni na Secretary Trask upang ilipat ng kulungan ay natunton ni na Magneto. Tinaob niya ang dalawang kotse ng mga ito at isa-isa niyang winasak ang dalawa pang kotse ng mga prison guards. Pagkatapos ay kinalas niya ang convoy at pinatalsik ang truck nito sa gitna ng kalsada. Si Mystique naman ay pinatumba ang bantay sa loob at kinalagan ang mga kamay. Pagpasok ni na Magneto sa convoy ay sinabi sa kanya ni Mystique na kailangan nilang dukutin ang bata na ang source ng mutant cure. Ilang saglit ay pinakawalan rin nila sa convoy si Kane Marco o si Juggernaut, pati na ang lalaking si Jamie Madrox o si Multiple Man at pinasali nila sila sa kanilang Brotherhood of Mutants, ngunit ang isang bantay ay babarilin na si Magneto ng mutant cure pero hinarang ito ni Mystique. Mabilis na sinunog ni Pyro ang lalaki subalit agad na nawala ang mutant power ng babae at bumalik na sa normal ang anyo niya. Si Magneto naman ay hindi na nagdalawang isip na iwan roon si Mystique dahil hindi na siya katulad nila. Sa kasalukuyan na iyon si Hank ay nag-resign na sa kanyang posisyon dahil sa ginawa ng sandata ng gobyerno ang mutant cure nang hindi niya nalalaman at nagdesisyon na babalik na siya sa X-Mansion. Sa sunod na eksena si Logan ay binabantayan pa rin si Jean sa table niya.
Ilang saglit ay nagising na siya na kinatuan ang bida. Agad na napansin ni Jean na nasasabik si Logan sa kanya at sinabihan niya siya na ayos lang na halikan niya siya. Nagkahalikan nga silang dalawa at sinimulan ang mainit na pagmamahala nila sa table ng laboratory. Pero kalaunan ay napansin ni Logan na hindi siya ang Jean na kilala niya. Pagkatapos ay tinanong niya rito kung anong nangyari kay Cyclops. Subalit nang naalala ito ni Jean ay labis na kinalungkot niya ang nangyari kay Scott at biglang gumalaw ng kakaiba ang lahat ng bagay sa loob ng laboratorio at nawasak pa niya ang shades ng lalaki. Ilang saglit ay nagpalit ng personalidad si Jean bilang si Phoenix at pinatalsik si Logan at umalis siya ng mansyon. Maya-maya si Magneto ay sinabihan ni Callisto na may nasense siyang sobrang lakas na kapangyarihan mula sa isang Class 5 mutant at pinuntahan nila ito. Samantala si Logan ay nakita ni Storm na nasa sahig at sinabi niya sa kanila na sa tingin niya ay napatay si Scott ni Jean. Ang propesor naman ay nalaman na umalis ng mansyon ng babae at alam na niya kung saan siya pupunta. Hindi nagtagal ay pinuntahan ng X-Men ang dating bahay ni Jean at nakita nila rito si Magneto na nais din kausapin ang babae. Iniwan ni Charles sina Logan sa labas at si Magneto ay sinabihan sina Juggernaut na huwag papasukin roon sina Wolverine. Pagpasok ni Professor X sa bahay ay napansin nilang gumagalaw rin ng kakaiba ang mga kagamitan rito at nakita nila sa sala si Jean. Sinabihan niya ito na plano niyang ibalik siya sa mansyon at tulungan sa kalagayan niya. Ngunit sumagot si Magneto na nais lang ni Charles na kontrolin si Jean at ang kanyang kapangyarihan. Nang sinubukan ng propesor na lumikha uli ng psychic barrier sa isip ng babae ay agad na pinigilan siya nito at tinulak sa kanyang wheelchair. Patuloy na kinumbinsi pa rin ni Charles si Jean na ipakontrol sa kanya ang isip niya ngunit nagawa siyang patalsikin ng babae pati na si Magneto. Dito na nagsimula na kalabanin ni Wolverine ang mga tauhan ni Magneto sa labas. Si Storm ay inatake ng kidlat si Callisto at pinabagsak niya ang dalawa pang mutant sa daan. Hinagis ni Juggernaut si Logan sa loob ng bahay at agad na hinampas niya siya sa kisame. Sa puntong ito si Logan ay madaling na-overpower ni Juggernaut. Si Callisto ay ginamit naman ang kanyang super speed upang atakihin si Storm at nagagawa na niyang makalamang sa pakikipaglaban sa kanya. Samantala si Professor X ay pilit na lumilikha ng psychic barrier sa isip ni Jean subalit nagawa siya nitong iangat. At dahil sa sobrang galit ay sinimulan na durugin ng babae ang katawan niya, habang ang buong bahay ay napalutang na rin ng Phoenix pati na sina Logan sa loob. Pinilit niya na buksan ang pinto kung nasaan sina Professor X subalit nakita niya itong tuluyan na winasak ni Jean ang kanyang buong katawan ng napakadali. Si Magneto naman ay sinama si Jean sa kanila habang natutulala sa nagawa niya sa propesor. Ilang saglit sina Logan ay nakita na lang ang wheelchair ni Professor X sa silid at labis na nalungkot sila sa pagkawala niya. Sa sunod na araw ay nagdaos sina Storm ng funeral para kay Professor X sa harap ng Xavier School kasama ng lahat ng mga estudyanteng mutants. Kinagabihan ay labis na nalulungkot pa rin si Kitty sa pagkawala ng propesor pero inaya siya ni Bobby na lumabas ng mansyon at ginawa niyang yelo ang tubig sa kanilang fountain. Pagkatapos ay masayang nag-ice skating silang dalawa rito na nakita ni Rogue mula sa bintana ng mansyon. Ilang saglit ay nakita ni Logan ang dalagita na paalis na roon dahil napagdesisyonan na niyang magpa-inject ng cure upang mahagkan na niya si Bobby nang hindi siya nasasaktan. Sinabihan naman siya ni Logan na siguraduhin niyang ito talaga ang nais niya at hinayaan na niya siyang umalis ng mansyon. Kinaumagahan si Jean ay nasa isang gubat kung saan nagtayo ng base camp ang grupo ni Magneto. Pinaliwanag niya sa babae na plano niyang gamitin ang kanyang napakalakas na kapangyarihan para sa kanilang plano. Ngunit ang dalang baril ni Magneto na may mutant cure ay inis na itatarak ni Jean sa kanya, pero napilit niya ang babae na itigil ito dahil hindi raw siya katulad ni Charles na nais ikulong ang kapangyarihan niya at mas nais niya pang gamitin ito ni Jean ang malaya. Samantala si Hank ay sinabihan ng X-Men na ihihinto na nila ang pagpapatakbo sa eskwelahan kasabay ng pagkamatay ni Charles, pero dumating roon si Warren na nais manatili sa Xavier School dahil ito ang alam niyang ligtas na lugar para sa mga mutants. Si Storm naman ay nagdesisyon na itutuloy pa rin nila ang pagpapatakbo ng Xavier School. Maya-maya ay napansin ni Bobby na wala si Rogue sa kanyang kwarto. Sa sunod na eksena si Logan ay biglang narinig ang boses ni Jean na tinatawag siya mula sa kanilang base camp. Agad na naghanda siya papunta sa lokasyon ni Jean dahil sa pag-asang makukumbinsi niya itong bumalik sa dating sarili. Sa kasalukuyan na iyon ay mas dumami pa ang mga mutants na nagpoprotesta sa harap ng Worthington Laboratory habang may ilan na nakapila upang magpaturok ng mutant cure. Pumunta rito si Bobby upang hanapin si Rogue ngunit nakita niya roon si Pyro na mabilis na sinunog ang pasilidad ng kanyang apoy. Binalaan naman ni Magneto ang publiko na patuloy silang aatake kung patuloy pa rin ang gobyerno sa paglikha ng mutant cure.
ngunit ang presidente ay nagdesisyon na ibibigay niya kay Magneto ang giyera na hinahanap niya gamit ang kanilang cure weapons. Dahil sa utos ng presidente ay agad na lumikha ang Worthington Laboratory ng napakaraming mga cure weapons na gawa sa plastic, pagkatapos ay pinamahagi ang mga ito sa lahat ng mga sundalo ng Amerika. Maya-maya ay nakarating na si Logan sa base camp ni na Magneto, ngunit agad na inatake siya rito ng lalaking si Spike na isa sa mga miyembro ng Brotherhood of Mutants. Nagawa niyang ibalik sa lalaki ang patalim nito at matapang na nakipaglaban pa siya sa mas maraming mutants na mga miyembro ng grupo ni Magneto. Patuloy na magaling na nagpabagsak si Wolverine ng mga kalaban sa gitna ng kagubatan hanggang sa natarak niya ang mga adamantium claw niya kay Spike. Ilang saglit ay nakita niya roon si Magneto kasama ang hukbo niya ng mga mutants na nagpaplanong umatake sa Alcatraz Island upang patayin sa laboratory ang batang source ng mutant cure. Hindi nagtagal ay nakita ni Logan roon si Jean, subalit si Magneto ay mabilis na hinampas siya sa isang puno at pinatalsik ng sobrang lakas sa kagubatan na agad na kinabagsak niya. Kinagabihan sina Secretary Trask ay nalaman ang lokasyon ng base camp ni na Magneto mula kay Mystique na isa ng normal na tao. Agad na pinapunta rito ni Trask ang kanyang hukbo ng mga elite soldiers na armado ng mga cure weapons, ngunit nang nilapitan na ng mga sundalo ang camp ay isa lang pala itong decoy gamit ang kapangyarihan ni Multiple Man. Kinaumagahan ay sinabi ni Logan kina Storm ang planong pag-atake ni Magneto sa Alcatraz kasama si Jean. Pagkatapos ay sinuot na ng mga natitirang miyembro ng X-Men ang kanilang suit at umalis na sa X-Mansion sakay ng X-Jet upang pigilan sina Magneto. Sa kasalukuyan na iyon ang mga kalaban ay nakalapit na sa Alcatraz Island at ang lahat ng mga kotse sa Golden Gate Bridge ay pinahinto at pinagbangga ni Magneto, upang agad na magsilabasan ang mga tao rito at lumikas ng tulay. Pagkatapos ay pinunta niya sa gilid ang lahat ng sasakyan habang naglalakad sila roon. Ilang saglit ay sinimulan na ni Magneto wasakin ang mga pundasyon ng magkabilang side ng Golden Gate Bridge ng San Francisco gamit ang buong puwersa ng kapangyarihan niya. Nang sa gayon ay magamit nila ang tulay na ito sa pagpunta at pag-atake nila sa Alcatraz Island. Nang napwesto na ni Magneto ang tulay sa isla ay pinauna niyang pasugudin sa Worthington Laboratory ang mga mabababang level na mutants nila na tila mga pawn sa chess. Dahil napansin niyang gumagamit na ang mga sundalo ng plastic na mga baril na may mutant cure, maya-maya gamit ang mga plastic na kanya ng mga sundalo ay tinarget naman nila sina Magneto pero mabilis na nasalag niya ito. Pagkatapos ay pinuntirya ni Arclight ang lahat ng mga plastic na sandata ng mga sundalo sa paligid upang wasakin ang mga ito gamit ang kanyang shockwave power. Hindi nagtagal ay dumating na roon ang X-Men at si Magneto ay nagpasugod pa ng mas maraming mga mutants sa pasilidad. Agad na inatake ang mga ito ni Storm ng malakas na kidlat at tumayo sila ni Logan sa pagitan ng mga sundalo at sa hukbo ni Magneto. Dito na nagsimula ang matinding bakbakan ng X-Men laban sa mga miyembro ng Brotherhood of Mutants ni Magneto. Si Wolverine ay nagpabagsak ng malaking poste sa mga kalaban habang si Storm naman ay inatake ni Callisto at nagagawa niya uli siyang ma-overpower pero napatumba na niya siya. Si Wolverine ay ginamit ang kanyang Berserker Barrage attack sa mga kalaban, ngunit si Magneto ay pinasugod si Juggernaut sa mga sundalo sa daan at pinapasok sa pasilidad upang patayin si Leech, pero si Shadowcat ay agad na sinundan si Juggernaut at mabilis na binaon niya siya sa sahig, ngunit agad na nakawala rito ang kalaban. Galit na hinabol ni Juggernaut ang dalagita habang winawasak niya ang mga pader ng laboratory. Pero lumihis ng daan si Kitty at pinuntahan ang batang si Leech. Samantala sina Arclight ay nakita sa pasilidad sina Worthington at sinama nila ito sa kanila habang si Quill ay niyakap ang babaeng scientist upang patayin. Pagkatapos ay dinala ni na Arclight si Worthington sa rooftop ng gusali at hinulog. Pero agad na niligtas siya ng anak niya na si Warren o ni Archangel. Maya-maya ay narating na ni Kitty ang silid ni Leech, ngunit dumating na rin roon si Juggernaut. Nang inatake niya sina Kitty ay naiwasan nila siya at bumangga siya ng malakas sa pader dahil hindi na gumana ang kapangyarihan niya sa paglapit niya kay Leech. Sa kasalukuyan na iyon ay buong lakas na nakikipaglaban pa rin ang bawat miyembro ng X-Men sa labas ng Worthington Laboratory mula sa mga miyembro ng Brotherhood of Mutants ni Magneto, at magaling na nagagawa nilang mapabagsak ang mga ito. Si Storm ay nagawang kuryentihin ang kidlat si Callisto habang nasa power supply ng pasilidad. Subalit si Magneto ay nagsimula ng maghagis sa mga sundalo at sa X-Men ng maraming mga kotse mula sa tulay habang sinusunog ang mga ito sa ere ng binatilyong si Pyro. Pero ilang saglit ay pinigilan sila ni Iceman gamit ang kanyang yelo. Agad na hinarap siya ng dati niyang kaibigan at nagsalpukan sila ng kanilang mga kapangyarihan, ngunit nakakalamang sa kanya si Pyro. Pero si Iceman ay ginawang yelo ang katawan at ang mga kamay ni Pyro pagkatapos ay hinedbat niya siya. Si Logan naman ay nakaisip ng paraan kung paano mapapabagsak si Magneto. Mabilis na inatake niya si Magneto, ngunit agad na napigilan siya nito at binalian pa ng mga buto.
pero si Beast ay nagawa siyang saksakan ng mga mutant cure mula sa likod na labis na kinahinin niya. Ang mga sundalo naman ay agad na inatake na si Jean pero dinurog lang niya ang mga bala nila at mabilis na pinatay silang lahat. Dahil sa labis na galit ay ginamit ng Phoenix ang buong puwersa ng kanyang kapangyarihan upang wasakin ang mga gusali sa paligid. Dahil rito ang karamihan sa mga sundalo pati na ang X-Men ay agad na nagtakbuhan paalis ng Alcatraz maliban kay Wolverine, subalit ang babae ay nagpatuloy na nagwasak pa ng maraming mga bagay sa paligid habang pumapatay siya ng mga sundalo at ng mga miyembro ng Brotherhood of Mutants, pati na ang X-Jet ng X-Men ay winasak ng Phoenix. Si Logan naman ay pinilit na lumapit kay Jean upang kumbinsihin siya na kontrolin ang kanyang kapangyarihan ngunit unti-unting winawasak rin niya ang katawan niya kahit pa agad na gumagaling ito. Nang nakalapit na siya sa babae ay na-realize niyang hindi niya ito mapipigilan kaya't napilitan siyang saksakin siya sa tagiliran na agad na kinamatay niya at labis na ikinalungkot ito ni Wolverine. Sa sunod na araw kasama ng puntod ni na Professor X at Cyclops ay nilibing rin ng X-Men rito si Jean. Si Bobby naman ay nakitang bumalik na sa mansyon si Rogue at nahahawakan na niya siya ng walang gloves. Maya-maya si Logan ay napanood ang presidente na inaanunsyo sa publiko ang pag-assign niya kay Hank bilang ang bagong ambassador ng United Nations. Sa sunod na eksena ay makikitang mas marami ng mga batang mutants ang nag-enroll sa Xavier School kasama na si Jimmy o si Leech. Samantala si Magneto na nasa isang park at naglalaro ng chess ay nagawang pagalawin ng bahagya ang isang piraso rito. Sa post-credit scene, si Dr. Moira McTaggart ay pinuntahan ng silid ng kanyang pasyente pero bigla siyang kinausap ni Charles mula sa lalaki na labis na kinagulat niya. Sa deleted scene, si Logan ay bumalik sa Canada at pumasok sa dating bar kung saan siya namamasukan bilang fighter. Nakaharap niya rito ang matandang lalaki na may-ari ng bar na agad na nakilala siya at pinainom siya nito ng beer. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Malupit na shoutout kina Boy at Padua, kay Ken Chin, Saint Renz Combat Day, Christian Makintura, kay Kapatid TV, Green Lightning, Kyle Torio, kay Mark Lulu, John Phoenix Miranda, Hahapet Simo, Deo Deuna Vlog, Mike Clinton Goyagoy, at kay Kokushibo Gaming. Maraming salamat po at Happy New Year sa inyong lahat mga Juan. See you on the next one mga Juan. You're still here. It's over. Go home.